Hi guys! Kumusta po? My name is Adelina. Welcome back sa ating channel. Ngayon po, i-share sa inyo guys ang ating crested succulent. Meron na pong mga pinagbago yung ating crested. Nabuhay po natin sila para ma-update din po kayo. Ito na ang ating crested succulent. So ganyan na po ang itsura nila ngayon. Unti-unti na po silang nai-stress guys. Ayan o. Nakikilala po ba ninyo ito? Ito po yung ating unang crested succulent na mamamatay na, halos mamatay na po siya. Lumaki na siya kasi dati po hanggang dito lang po yung kanyang taas. Ang dahon niya nung natanggap ko po yan, kukunti lang, tapos nawala pong lahat yung kanyang dahon. Naglagas po kasi syempre bago pong dating galing sa Benguet. So ngayon po makikita nyo na punong-puno na po siya ng mga dahon. Magaganda na po yung dahon niya. Hindi ko po akalain na mabubuhay natin si crested dahil halos talagang mamatay na po siya. At saka maitim na po ang ganito niya noon, hindi na nagkulay green. So ngayon, buhay na buhay siya at marami na po siyang magagandang dahon. Ito si crested Fred Ives. Nakita po ninyo yung kanyang leaves na na-stress na po. Ayan, may pinagbago na po sa kanya. Ayan o. Hindi po maganda yung kabila kasi po nagkaroon po yan ng kunting bulok sa gilid. So pakita ko sa inyo. Yan. So ito po nagkaroon niya ng bulok dito kasi natapat po yata siya sa ibang halaman na na-stuck po yung water sa kanya kaya nabulok po yung side nito. Pero okay naman po siya dahil nung tinanggal ko po yung bulok dito at natuyo na, tinubuan po siya ng panibagong dahon. Nakikita po ninyo, ayan o. May bago na po siyang leaves. Kaya ang maganda po dito kay crested, kahit po mabawasan siya ng dahon o makalbo po siya, tutubuan po siya uli ng panibagong dahon. Kaya maganda pong alagaan yan kahit makalbo siya. Tinuka ng ibon yan no. Masyado pong sensitive yung kanyang leaves. Kapag nasagi po ninyo yung kanilang mga dahon nahuhulog. Pero hindi naman po mahirap na magkaroon uli siya ng dahon. Kahit po mahulog yung kanyang mga leaves dyan, tutubo naman po uli. Napakadali lang pong tumubo ng crested. Nahulog lang yung dahon dyan. So pinabayaan ko lang dyan, tumubo na. Mabilis pong ipropayang. Nagugustuhan ko siya kasi yung itsura niya kasi parang maliit na punong kahoy. Katulad nito, ang dami niyang sanga. Gusto ko po ditong maglagay ng net dahil po kay crested. Pag umulan po ng malakas, malalaking patak, nadadamage po yung dahon ni crested. Sobrang lakas ng ulan ang bagsak niyan, lakas. Tapos ang lalaki ng patak. Na damage po yung kanilang mga dahon, na laglag sila. Kaya gusto ko pong maglagay ng net. Pino na po yung babagsak dito mga ulan. Ganda nila kasi punong-puno po sila ng leaves, nagsisiksikan, tapos ang itsura nila, korting puno ng kahoy katulad ng sinabi ko sa inyo. Ito po, nakita nyo yan? Ito po ay isang dahon lang, ngayon po ay malaki na siya. Para nagiging puno na rin siya. Hindi ko dinidiligan si crested kasi po, kung kailan lang po sila maulanan, dun lang po sila nakakatikim ng tubig. So, ngayon po, di ba sunod-sunod yung ulan, yung bagyo. So ayan, nabagyo sila, nainitan sila, para daw po siyang grapes. Dikit-dikit sila, o yan, ang ganda o. Pag-aalaga po nito guys, katulad nung sa video ko na hindi po laging didiligan. Once a month lang po kung talagang mainit ang pagdidilig sa kanila. Mapapansin naman po ninyo kung nakailangan nila ng tubig, bagyuhin, arawin, initan, yan. Ganyan po ang nararanasan ng aking mga cactus and succulent. Rain or shine po sila. Nasanay na po sila dito, na-train ko na po sila kaya mas gusto na po nila yung ginagawa kong pag-aalaga sa kanila. Masigla sila sa pag-aalaga ko na di ko sila tinatago sa loob. So dito lang po sila talaga sa labas. Mag-collect na rin po kayo kasi maganda po talagang alagaan. Di yan alagain. Kung busy kayo, iwanan lang ninyo dyan si crested. Hindi ninyo kailangan diligan ng diligan, once a month lang. Ang ganda po niya at saka ang bilis-bilis patubuin ng kanyang mga leaves. So ito yung isa, ganyan. Oh, ayan po yung kanyang dahon na nai-stress na. Ang ganda po oh. So ito yung isa. Makikita nyo dyan na na-stress talaga yung kanyang mga dahon oh. Ay pag mainit na mainit po, mas maganda po siguro ito. Pag na-stress na pong lahat yung kanilang mga dahon. Ayan. Nyo talaga na
may pinagbago na po siya. Kasi nung doon sa binlog ko po, puro green lang po yan. Tapos, parang hindi pa po ganyang karami yung kanyang mga dahon. Hindi pa siya ganun kapuno. Ayan. Ayan po, o, tingnan nyo guys, o. Diba? Ang ganda ng mga dahon niya. Siksik na siksik siya. O. Kahit nakadikit pa po yung kanyang leaves, meron na pong babies, kaya hindi siya talaga mahirap patubuin. Kahit po may uka yan, ay mapupuno rin po ng dahon yan. Ito yung pinakamalaki nating crested. Yan. Tingnan nyo po yung puno niya. Ang laki po ng puno. O yan o. Kasi marami siyang sanga. Punong-puno po ng mga magagandang leaves. At unti-unti na rin po silang nai-stress guys. Ayan o. So yung iba, mga karamihan po dito pala, maliliit lang yung kanyang mga leaves o na nagsisiksikan. Ayan po, ayan o, diba ang ganda talaga nila o, punong-puno. Ito talaga po, wala talaga itong lupa ng itinanim ko kasi nung dumating po sa akin yan, nakita nyo na in-unboxing ko na yan po ay walang lupa dahil galing po sa Benguet. So yung ugat lang po yung nandyan, tapos sinugasan, tapos in-air dry. So tayo na talaga ang nagpatubo nito. Ayan. Kasi yun, may dati na pong lupa, buhay na siya sadya. So ito talaga ang ating ipinatubo guys na crested na muntik na pong mamatay dahil nga po sa biyahe. Ayan. Dahil pag dumating po ang ating crested galing sa Benguet, pagdating talaga sa atin niya, wala ng dahon. Makikita nyo dyan na ang dami po niyang tumutubong leaves dito sa baba. Ang ganda po. Tumutubo yan, pinong-pino talaga yung kanyang dahon. Yan o. Ilagay lang natin sa direct sunlight. Ayan. At maraming pong salamat sa inyong panunood. At sa hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, subscribe na po kayo guys. At visit po ninyo ang aking Facebook page guys. Tapos paki-like na rin po. At ingat po tayong lahat. Bye bye po!